Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon po ay may update lang po si Marky po sa kanya pong story. Dear Kuya E, maraming salamat po sa pag-ere ng aking story. Nabasa ko ang mga comments at nagpapasalamat ako sa mga magagandang comments at ramdam ko sa inyong mga tagapakinig ang simpatsya sa aking buhay at storya. Napansin ko din ang negative comments nila kay Joni. Marami din siyang naitulong sa akin at sa aking pamilya. Sa panahon na magkasama kami, hindi siya naging madamot sa akin at sa aking pamilya. Actually, pakiramdam ko baka naipit lamang siya sa sitwasyon. May mga bagay din kasi o sitwasyon na minsan ay isa lamang ang ating nagiging option. Pasensya na po. Pero masasabi ko po na hindi siya manggagamit or ang pamilya niya. Kung baga nagtutulungan talaga kami simula pa nung una. Sa katunayan, wala namang nagbago sa kanya sa pakikitungo niya sa akin. Sa pamilya lang niya ako naramdaman ang pagbabago sa pakikitungo sa akin. Katulad nga ng sinabi ko sa una kong storya, nang makauwi na ako ng Pilipinas ay siya lahat ang gumastos sa pagkain namin sa labas, gasolina at sa tuwing kami nagche-check-in. Oo Kuya E, sa panahon na yon ako'y walang pera. Oo, may sasakyan ako dahil yun ang napundar ko nang ako ay nasa abroad. Pero walang-wala ako at minsan nasasabihan pa niya ako na bakit wala akong pera. Masakit kapag sinasabi niya yun pero totoo naman, wala akong talagang pera. Truth hurts, sabi nga. Sa tuwing nagkikita kami, patago pa yun sa pamilya niya. Naitanong ko nga minsan kung bakit ganon. Sabi niya naman na mas mabuti na yung ganon. Nasa Pilipinas pa ako nang umalis siya patungo ng US. Actually, nakachat ko pa siya noon. Nagkikwento siya minsan ng mga problema niya tungkol sa kanyang mga kamag-anak. Okay naman siyang kausap nung time na yon. Sinabi rin niya sa akin na mayroon na siyang partner sa US. Minsan, nanghingi pa ako sa kanya ng advice sa aking problema at pinayuhan naman niya ako ng maayos. Pero sa pamilya niya, hindi ko na sila nakakausap simula nung naghiwalay kami. Nasabihan ko pa siya nang aalis na ako papuntang UAE nang makarating na ako. Nagchat-chat pa rin kami. Parang magkaibigan lang ang relasyon namin. Katunayan, nagpadala pa siya ng pera sa akin para pandagdag sa allowance ko. May mga tanong lamang sa sarili ko sa mga nangyari noon, ang mga hindi pa nasasagot. Pero nasagot ang katanungan ko nang makachat ko recently ang isang kapitbahay nila at itago natin siya sa pangalang Marites. Master of Arts in Relaying Information through Exaggerated Storytelling. Sa totoo lang, naliwanagan na ang aking isip at naiintindihan ko naman siya sa kanyang desisyon na iwan ako. Oo, nasaktan ako dahil ang tanging kasalanan ko lang ay ang pag-reply ko sa taong hindi ko kilala. Siguro, dahil sa panahon na yon, nang nagkakalabuan na kami, kaya ako nagawa ang replyan ang nagchat sa akin. Ayon kay Marites, nakapagpundar na raw siya ng mga negosyo ngayon at ang kanyang pamilya ang nagmamanage. Nakabili na rin daw siya ng magandang sasakyan. Oo, brand new daw at hindi lang daw isa kundi 3 na. Nabigyan na rin daw ng negosyo ang kanyang mga kamag-anak at higit sa lahat, nakabili na daw sila ng malaking bahay sa isang magarang subdivision. Naitanong ko din kay Marites, bakit biglang nagbago sila sa akin? Nagulat ako sa naikwento ni Marites. Wala daw siyang future sa akin at sinabihan siya na hiwalayan ako habang maaga. Ang pamilya daw niya ang nagsabi. Baka nga totoo yun. Kasi oo nga naman, kasi aalis na siya papuntang US dahil sa naghihirap na ako. Baka maging sagabal lang ako sa kanya at hindi siya makapag-concentrate sa work niya sa US. Parang nasaktan naman ako nang makachat ko si Marites pero slight lang, di tulad dati na sobrang sakit.
wala naman siyang naikwento sa nagchat sa akin. Naikwento rin niya na marami na raw nagbago sa kanila. Gusto ko man ikwento dito pero naisip kong hindi ko na isusulat. Kahit nandito na ako sa ibang bansa ay wala na akong naging karelasyon katulad ng sinabi ko sa kanya na last na lang siya at hindi na ako papasok sa ganong relasyon. Ayaw ko nang masaktan pa, Kuya E. Pero di naman ako pwedeng magsalita ng patapos. Naghihintay pa naman ako. Baka may mas better pa. Nagfo-focus na lang muna ako kung paano yumaman at sa aking pamilya para mabigyan ko ng magandang buhay. Gusto ko, pag uwi ko ng Pinas makikita nila ako. 10 ng kanyang kamag-anak na mayaman na ako. Gusto kong ipakita sa kanila na nagkamali sila. Kuya E, baka pwedeng mag-request na kantahin mo? It's the lover, not the love. Naku, yun lang ang problema. Hindi ko alam yung kanta. Sorry. Yan. Sige, next time, tignan natin kung masasayaran natin ng konti yan. Hindi ko talaga alam to. Kung alam ko lang, nakanta ko na. Maraming salamat, Marky. Ay, naku, medyo parang nakakainis din ng konti si Marky, no? Sa sobrang bait niya kasi napansin daw niya yung mga negative comments. Oo, natulungan ka nga niya. But, parang, kumbaga, kung pag-uusapan yung pagmamahal, kung ilalaban mo yung pagmamahal, bakit mo pakikinggan yung nagsasabi na walang future sa iyo? O kung sa kanya man ang galing, o kanino man yung walang future sa iyo, di ba? Kung mahal ka talaga niya, walang ganong-ganong mga usapan. Well, anyways, siguro napakabuti lang talaga ng puso mo at okay din naman, maganda yung buhay niya. Siguro sana masaya siya sa mga nangyari din and siguro nakapag-move on na siya, no? Napakabait mo, Marky, pero parang gusto ko konting parang pingutin ba ng konti? O kung papayag ka, baka mapingot kita or mahirap naman kasi na batukan kita o halimbawa, 'di ba? Parang hindi ko alam kung huwag ka makikipagkita sa akin, Marky, binabalaan. Hindi, joke lang. Anyways, maraming salamat sa iyo, Marky. Nakakainis lang, no, pero napakabuti ng puso na ipinagtanggol pa yung kanyang ex na sa kabila pa rin ng mga nalaman niya. Muli, maraming salamat sa iyo, Marky, at maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.